Nasa linya ngayon si Rino Abad para tanungin niyo po ni Maricel, ano ba ang forecast natin sa presyo ng petrolyo? Nako. Good morning, Director Rino. Sir Ted, good morning at Ma'am Maricel, good morning po at sa ating mga kababayan ho. Good Magandang morning. umaga. Magandang umaga po sa inyo, sir. Simula po Yes. ng magsimula ang taong ito, umaabot na pala ng 7 pesos kada litro yung kabuuang itinaas ng presyo ng diesel. Tapos bukod pa po dyan yung sa gasolina, sa kerosene. Ano po ba ang aasahan natin? Every Tuesday ang taas ng presyo, adjustment, ano po? Well, for next week, no, nakikita ho natin yung gasolina may rollback ho. Baka umabot ho tayo ng around 30 centavo per liter. Mhm. Ang diesel baka walang adjustment or kung may adjustment man baka nasa 10 to 15 centavo. Mhm. Increase ho yan, increase. Sa kerosene baka umabot ho tayo ng 20 centavo na increase. So Oo. mix po ito, ang gasolina, rollback, ang diesel kerosene baka increase po. Okay. Sige, paliwanag po natin, Director. Ano po ba ang nangyayari? Ano po yung nakakaapekto? Bakit yung gasolina, ine-expect natin na tataas next week, pero yung diesel, ay baligtad. Ang gasolina, ine-expect natin na bababa next week, pero ang diesel, either walang adjustment or tataas. Bakit po? Well, ang control ho kasi ng movement hindi naman pare-pareho ang bawat product. So nagkakataon ho, do ang trend, for example, itong gasolina, napakaganda ho ang naging trend niya. Pababa ho siya to the extent na ang kanyang average nung this week ay lumagpas doon sa average nung last week. Siya ho ang nakaabot noon. Pababa din naman ho, ang trend ho din consistent naman sa diesel pababa, hindi lang ho niya nalagpasan yung average nung last week. Pero the trend is pareho pababa. Kerosene pababa din ho. Hindi lang ho siya nakaabot na mas mababa ang average ngayong week kumpara sa last week. Even the oil, crude oil, pababa ho. So, ang maganda hong balita niyan, talagang consistent ang mga prices na pababa. Hindi nga lang kaagad naramdaman dahil hindi niya naabot na-overcome niya yung average nung last week. Doon sa dalawang product which is diesel ang kerosene. Baka next week ko, lahat na ho ng product, kung tuloy-tuloy ito magbaba, lahat ng product ko baka pababa na. Oh, Director, pakipaliwanag lang po yung bahagi na yun. Yung sinasabi po ninyo na hindi kasi umabot yung presyo next week. Ano po ito? Dahil po Yeah. sa inventaryo? Ma'am Maricel, kasi ang ating price, daily trading price ho ang ating Min of Platts Singapore. So, ang ginagawa ho natin dyan, para sa estimate namin, nag-i-estimate ho tayo, ina-average ho natin yung buong week for this week versus the average of the last week. Kasi nga, ang naging hindi ito sa deregulated regime naging customary practice na to nung industry after the regulation na meron ng weekly adjustment. So ang ginagawa to avoid the daily adjustment, most likely ina-average na rin ni oil company yung 5 days. Tapos kung ano ang movement, yun ang nagiging impact sa padating na week and so on and so forth. So cyclic na po yan. Okay. So dahil wala namang provision at gawin nila on a daily basis. Pwede nilang gawin like $80 ngayon ang gasolina, bukas naging 85, pwede nilang increase. But masyado hong tight yung period para igawa yung administrative announcement sa mga gasoline station nila. So naging parang okay yung 1 week na lang kasi nagagawa over the weekend, nagagawa nila yung mga instructions sa mga gasoline station. Opo. So, naging practice yan. There was also a time before Secretary Reyes na monthly nga eh. So, ina-average din yun, yung buong month versus the average of the last of the previous month. Para ho, mai-reflect yung naging impact ng movement sa incoming month. Uncyclic din ho yun. Pero ngayon, naging weekly na ho. So far, ang alam ko,
Secretary Reyes started the weekly, not the monthly kasi mabigat ho yung isang buong buwan na adjustment. Opo, malinaw po yan. Kinukuha natin yung average na lingguhan para po sa adjustment. Pero ano-ano po yung mga factors na binabantayan natin na nakakaapekto dito po sa presyo ng petrolyo? Because of course, I understand may name-mention pa about yung mga geopolitical tensions. Well, if tayo naman ay importer lang ho talaga, hindi natin ma-deny yan. And at the rate we're consuming ang buong bansa, we're just consuming around 480,000 barrels of oil equivalent. Kasi nagiging finished product yan. Pero pag ibinalik mo sa oil, 480,000 barrels a day. So yan ho ay kasama dun sa global demand which is around 105 million barrels. So, pag kinumpute mo ho, nasa 0.4, less than pa nga, baka 0.2%. It's not even 2%, it's 0.2%. Hindi makalagpas ng 1%. Napakaliit po. So, if that is the case, wala ho talaga tayong influence sa price. Talagang sumusunod ho tayo kung ano ho ang nagiging market price ng traded price ng mga oil products na to doon sa mga bansa na merong kakayahan mag-produce gaya ng China, South Korea, Singapore. Tayo may kakayahan naman tayo mag-produce si Petron pero napakaliit ho. It's just around 20% of the daily demand natin. So ang akin diyan, the rest of the 80% are importing. So hindi ho nila magawa kung ano man ang presyo, hindi ho nila maigawa na impluwensahan ho yun. So kumukuha ho ang ating importer like Shell, Pemex, Petron, Sea Oil, kumukuha yan, kasama na ho nilang natatanggap kung ano ho ang presyo na nakukuha nila doon sa pag-i-import nila. So wala hong ibang paliwanag kundi ang international market ho ang nagdi-dictate dun sa price at kasama ho dyan yung mga issues ng mga geopolitical issues na talaga namang nakakaapekto dun sa oil supply, demand at saka price. Okay, sige. So, Ma'am Rino, Sir Rino, ito lang, meron Yes, akong kakaruhin para mas malinaw, no? Sabi mo 20% ng Petron doon sa kanila na poproseso, liwanagin lang natin. Ang inaangkat ngayon ng mga oil companies na ito, small o big man, ay finished product as in diesel kung diesel, gas kung gas, at kerosene kung kerosene. Ganun ba yun? Tama po. Okay. Tama po yan, Sige. Sir Ted. Okay. That's the answer, ha? Alright. Pangalawa, yung Petron na pinabanggit mo, di ba dati-rate meron tayong refinery dito? Ito ba yung sinasabi mo that they process the crude oil para maging diesel or gasoline? Yes po. Yan po yung natitira nating refinery which is just producing, kung siya ho ang aasahan natin, walang ibang mag-i-import, mukhang nasa 20, probably to 25% lang ang kaya niyang i-supply. Okay. Sa merkado. Diesel, Yes. average na lang po. Diesel, gasoline, kerosene. Okay. Wala na ang Shell? Wala na po ang Shell kasi nag-rationalize ho siya, Sir Ted. Mm. May malaki ho silang planta, refinery sa Singapore. Mhm. Ang ginawa nila, bago ho yun, modern ho yun, doon na lang ho tayo kumuha. Doon na lang sila kumuha. Naging full-fledged import terminal na ho ngayon ang Tabangaw Shell. Okay. Para maunawaan natin itong sitwasyon na Maricel, kung hinihimay natin to. So, dati-rate, meron pang refinery ang Shell, ngayon wala na. Kasi mahal din mag-maintain ng refinery. Direktor. Yes, sir. But there's always a way for them. Wala ho dyan question na nababawi ho yan. Kasi Opo. binabawi ho talaga yan. Yes, kasi kung mas kikita ka kung meron kang refinery dito, dapat nag full refinery na ang Petron. Yun ho ang malalim na hong usapan yan Kaya kasi nga. Yeah. very successful ho ang
Bakit sa ibang bansa, malalakihan ho ang mga refinery, nagagawa nila sa China. Meaning itong mga global oil companies, these are not even Chinese companies. These are not even Singaporean companies. Pero doon ho sila nag-locate. Okay, So opo. medyo meron ho silang nakikita na magandang mag-locate doon na hindi siguro nila nakikita dito sa atin. Anyway, sige po. Ito lang po huling tanong. Dati-rate, ang laki ng diferensya ng diesel sa gasolina kasi ang diesel is a dirty fuel. Ang gasolina, refined fuel. Bakit ngayon mas mahal pa ang diesel sa gas? Well, Sir Ted, ang marami hong factor pero ang basic factor ho diyan, pag malakas ho talaga ang demand sa diesel kasi may certain percentage lang ho na namamaximize mo ang makukuha mo per barrel of oil. So, hindi mo ho mamagic 'yon. So, yun ho lang talaga. Kaya pag ang sitwasyon na to, kung nagmamahal ho ang diesel, ibig sabihin ho niyan, mas malaki ho talaga ang demand sa diesel. Okay. Kesa doon sa na may stress doon sa supply kasi hindi ho mamamagic talaga. Ganun lang ho talaga ang makukuha mo sa per barrel of oil. Okay, sige. Kumbaga po, mas marami ang gumagamit ng diesel kaysa sa gasoline. Ganun ho ang Okay. sitwasyon na yan. Alright, para lang ho natin maliwanag kasi dati-rati Maricel, naalala ko pa, di ho ba kaya nga bumibili ka ng diesel kasi mas mura ang Mas fuel. tipid. Dati-rati po, kung naabutan po ninyo, magkano ho ba dati-rati ang gasolina? 5 pesos per liter. Magkano ang diesel? 2 piso. Dati-rati, ng mga unang panahon pa yan. Yan, 30 ang gasolina, 15 ang diesel. Di ba? Dati yon. Ngayon, iba na. Okay. So, Sir Rino, sorry, naistorbo ka namin na ulit ha. Okay lang ba? So, sa uulitin, abangan namin ang presyuhan ngayon on Monday sa iyong binanggit. Yes, Sir Ted. At Maricel. wag lang kalimutan, Sir Ted, yung mga kababayan natin. Tuloy-tuloy ho ang discount promo ng mga gasoline station. May napuntahan pa lang ho akong gasoline station nung weekend na umaabot ng 5 pesos ang discount per liter. Baka naman So- pagkalayo nun, Sir Rino. Dito lang naman ho tayo sa malapit sa syudad, no? So, marami ho. Sikat ho ang gasoline station na yan at nag-o-offer ho sila consistently ng mga discount promo. So, wag hong kalimutan ng mga kababayan natin. Wag lang mag-isip doon sa presyo. Mag-isip doon din sa mga gasoline station na may discount promo. Okay. Yan, discount sa pareho, gasoline and diesel? Yes. At may mga emphasis pa, Sir Ted, na talagang ino-offer nila sa mga PUVs. Ay, So, para sa ating public transport, talagang i-avail ho nila yan. okay, sige. Salamat na marami, Sir Rino. At sa uulitin po, thank Yes. you. Salamat. Magandang umaga ulit. Sir Ted. Opo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!